Efesos Kabanata 2, At binuhay na niya kayo, na mga namatay sa mga pagsalansang at mga kasalanan. Na kung saan sa panahong lumipas ay lumakad kayo ayon sa palakad ng sanlibutang ito. Ayon sa Pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng di pagtalima. Nasa gitna rin naman nila tayong lahat ay nagkaroon ng pamumuhay sa mga panahong lumipas sa mga pita ng laman natin, na ginaganap ang mga paghahangad ng laman at ng pag-iisip, at sa kalikasan ay naging mga anak ng pagkapuot, maging gaya ng mga iba. Ngunit ang Diyos, na siyang mayaman sa awa, dahil sa dakila niyang pagmamahal na sa pamamagitan nito ay minahal niya tayo. Maging noong tayo ay mga patay pa sa mga kasalanan, ay sama-sama na tayong binuhay na kalakip ni Kristo, inililigtas kayo ng biyaya winking face. At sama-sama na tayong ibinangon, at sama-sama na tayong pinaupo sa mga dakong makalangit kay Kristo Jesus. Upang sa mga kapanahunang darating ay maipakita niya ang lumalabis na mga kayamanan ng biyaya niya sa kabaitan niya tungo sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagkat inililigtas kayo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, at iyon ay hindi mula sa sarili ninyo, ito ang kaloob ng Diyos. Hindi mula sa mga gawa, upang hindi magmayabang ang sinumang tao. Pagkat tayo ay pagkagawa niya, na nilalang kay Kristo Jesus patungo sa mabubuting gawa, na noong una pa ay itinalaga na ng Diyos upang sa mga ito tayo lumakad. Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo sa panahong lumipas na mga hentil sa laman, na kayong tinatawag na di pagtutuli ng tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na nang panahong iyon kayo ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa taong bayan ng Israel, at mga dayuhan mula sa mga kasunduan ng pangako, na walang pag-asang tinataglay, at walang Diyos sa sanlibutan. Ngunit ngayon kay Kristo Jesus kayo na minsang nalayo ay inilalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pagkat siya ang kapayapaan natin, na siyang gumawa na sa dalawa na iisa, at iginiba na ang gitnang pader ng pagkakabahagi sa pagitan natin. Na winawakasan na sa laman niya ang pag-aawayan, maging ang batas ng mga kautusan na napapaloob sa mga palatuntunan, para gumawa sa kanyang sarili mula sa dalawa ng iisang bagong tao, sa gayon ay gumagawa ng kapayapaan. At nang maipagkasundo niya ang dalawa patungo sa Diyos sa iisang katawan sa pamamagitan ng krus, na pinapatay ang pag-aawayan sa pamamagitan nito. At naparito at nangaral ng kapayapaan sa inyong mga malayo, at sa kanilang mga malapit. Pagkat sa pamamagitan niya ay kapwa tayo may karapatang pumasok sa iisang espiritu patungo sa Ama. Ngayon kung gayon ay hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, kundi mga kasamang kababayan ng mga banal, at sa sambahayan ng Diyos. At itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta, na si Jesus Kristo mismo ang punong panulok na bato. Na sa kanya ang buong gusaling na kalapat na mabuti ng sama-sama ay lumalago upang maging isang banal na templo sa Panginoon. Na sa kanya kayo rin naman ay sama-samang itinatayo bilang isang tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.